Magandang gabi Pilipinas. Sa ating balita, nagpapatuloy ang maulang panahon sa Visayas at Mindanao pati maging sa may Palawan dulot ng trough ng low pressure area. Ang trough po ay isang extension ng mga kaulapan ng isang sama ng panahon. Malakas naman ngayon ang amihan kaya apektado nito ang buong Luzon. Asahan po ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang pagulan sa mga susunod na oras. Samantala, patuloy na binabantayan itong sama ng panahon na sinasabing magiging unang bagyo ngayong taon. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, namataan ito sa layong 2,500 kilometers east-southeast ng Mindanao. So napakalayo pa nito sa ating area of responsibility. Base sa kanilang current data, posible itong pumasok ng PAR by Friday bilang isang low pressure area o tropical depression. Pag naging bagyo ito, bibigyan ito ng pangalang Agaton. So far, hindi pa po nagkakasundo ang iba't ibang modelo nila, dahil may nagpapakita na pwede itong maglandfall dito sa may bandang Eastern Visayas, Bicol Region area o kaya meron naman isa na nagsasabi na dito ito maglalandfall sa may bandang Mindanao. Kaya patuloy lamang ang kanilang monitoring sa naturang mga kaulapan dahil malayo pa nga ito sa ating area of responsibility. Sa panahon sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Miyerkules, January 8, sisikat po ang araw, 6:23 ng umaga at lulubog naman 5:42 ng hapon. Para naman sa ating World Weather News, pagkatapos ng dalawang magkasunod na snowstorm na humagupit at nagtala ng record-breaking lowest temperature sa Estados Unidos, sumusunod po ngayon ang usapin naman ng polar vortex sa naturang bansa. Hindi bago ang polar vortex, itong pinag-uusapan nating vortex ay nagmula po yan sa North Pole. Ang formasyon nito ay katumbas ng isang bagyo na may fast-moving winds at kalmado pagdating sa sentro o mata nito. Pero di tulad ng bagyo sa Pilipinas, sobrang malamig na hangin ang umiikot dito sa bilis na 100 miles kada oras. National Weather Service, ang ganitong kondisyon ng panahon sa US ay dulot ng di kadalasang nangyayari na alignment ng mga weather conditions. So matapos po ang pananalasa ng winter storms Hercules at Ion sa United States, may nakapayong o nakaharang na ridge ng high pressure area sa may bandang Greenland at Canada. Kaya hindi po makausad ang naturang polar vortex o Arctic air. Inaasahan naman na unti-unting magbabalik sa normal ang weather conditions by the end of the week. Samantala, patuloy na tumataas po ngayon ang bilang ng mga kaso ng tinitigdas sa Pilipinas. Para sa mga hindi nakakaalam, nakakahawa po ang pagkakaroon ng measles o tigdas. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pagkakaroon ng ubo, sipon, lagnat, pamumula ng mata at pagkakaroon ng rashes. Alam nyo ba na isa sa mga dahilan nito ay ang kondisyon na rin ng ating panahon, tulad na lamang ng temperatura, hangin at iba pang climatic conditions. Masasabing isa sa mga dahilan ng pagtaas ng kaso ng mga nakakahawang sakit bukod po sa hindi pagpapabakuna ay ang dulot na rin po ng climate change. Para makaiwas sa ganitong sakit, agad na magpakonsulta sa inyong doktor at magpapabakuna laban sa may tigdas. Hindi po ito dapat baliwalain dahil bukod sa ito'y nakakahawa, maaari rin itong magdulot ng matinding komplikasyon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po, The Girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan.